Ayan na, sumagot si Sara Duterte, pero sa social media na naman. So, ang sagot po niya, simple lang daw ang sagot niya sa lahat ng paninira. Malinis daw ang service record, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay dineklara niya sa kanyang salain. Ang bawat sentimo daw ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Ang mga totoong magnanakaw daw ay hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Wow, alam na alam ah. Palibhasa, di ba sa'yo rin ang galing na yung maleta issue nga ay panahon pa na hindi ikaw VP at hindi pa presidente si BBM. So, ibig sabihin, may alam ka talaga, pero wala kayong ginawa. Or baka naman, kaya wala kayong ginawa dahil nakinabang kayo. Or kaya, mga padrino nyo, yung mga sangkot dun. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, nagsiwalat si Digong na may anomalya sa flood control. Sige, manggatin na natin yan na. Since lagi yung comment sa mga post ko pag impeachment yung content ko, bakit daw yung flood control hindi binabanggit? Sige, panahon ni Digong binanggit na maraming anomalya sa DPWH. Included niya din yung flood control. Kung babalikan natin yung flood control ni Rodrigo Duterte, ay nasa 12 to 13,000 po. Pero grabe pa rin ang baha sa ating bansa. Massive yung baha. Kumbaga, mas naging bahain nga eh. Di ba? Kakaupo lang ni BBM. Grabe yung baha. Di ba? Itong mga flood control ni Digong, kung hindi yan ghost, sana nung pagkaupo pa lang ni BBM na grabe yung ulan, hindi tayo binaha. Pero mas binaha pa, kung tutuusin. Ito sabi ni Sarah, malinis daw ang service record. Malinis ang service record. Eh, di ba, yung 3 years doon, meron dong parang walang dineclare na may cash on hand siya. Siguro kaya nasabi niyang malinis dahil nakatago. Sabi pa niya lahat ng ari-arian niya dineklara niya sa SALN. Baka naman po yung dineclare lang sa SALN yung kinikita niya. Tapos yung mga pinundar dun sa sahod. Pero yung galing dun sa mga issue, di umano, sa mga pogo, drugs, tingin mo ba i-declare mo yun? Sino bang tangang magdi-declare nun? Kung halimbawa, meron ka talagang illegal na gawain. Sabi pa dito, meron ka ukulang dokumento. Bakit hindi mo ginamit yan? 'Di ba? Hindi man lang ipinakita sa mga Pilipino. Yung legit baka naman edited din naman yan. Kagaya ng ginagawa ng mga julalay mo dyan. Kasi 'di ba kung meron ka o palang dokumento, bakit hindi mo pinapakita sa tao? Bakit yung mga dokumento ay nilalabas mo? Yung mga petition, para ipatigil ang impeachment proceedings, 'di ba? Napakasimple kung wala kang ginawang kasalanan, kung hindi totoo yung mga akusasyon, yung mga alegasyon tungkol sa'yo, bakit hindi mo harapin? Kasi alam mo kung malinis ka, napakadali pong ipagtanggol ang sarili dahil may mga supporting documents na magpapatunay. Pero syempre kung guilty ka nga naman, paano na, di ba? Hindi mo nga naman kayang gampanan yun. Kahit gano'n pa kadaming lawyer mo. Di ba? Hindi talaga maano yun. Kung marami kang bahong tinatago. Di ba? It makes sense yung mga dokumentong nabanggit. Yung mga dokumento na yan, nagsasalita po sa lahat. No? Anomalya, even the disallowance, yung pinapakalat nila, na-cleared na daw si Sara Duterte. Ibig sabihin, nagsisinungaling kayo. Di ba? Dokumento nang nagsasalita eh. Hindi na si Madriaga yan Mga dokumento na nagpapatunay. Kaya what makes you think na paniniwalaan ka namin? Binanggit mo pa yung maleta na yan. Di ba nga, sabi mo, noon pa yan. Hindi pa presidente si BBM, hindi ka pa vice president. Tapos, di ba si BBM yung dinidiin nyo? Nang mastermind ang maleta na yan? Bopals ka ba? Bopals ba kayo? Kaya naniniwala talaga ako na poor ka pagdating sa academic. Di ba? Kasi yung mga sagot, yung mga statement, irrelevant doon sa ibang mga sinasabi. Sa ibang statement, irrelevant. Di ba? Kailangan magpatulong ka na talaga. Or palitan mo na yung gumagawa ng statement mo. Nagko-contradiction dun sa mga previous statement mo.